Pakinggan mo ito, may mag-asawa na gumamit ng surrogate para magkaanak dahil hindi sila makabuo at sa 5 buwan pa lang ay nadiskubre nilang may depekto sa kalusugan ng kanilang magiging anak. Kaya hiniling nila na ipalaglag ng surrogate ang bata, pero tumanggi siya at tumakas papuntang Texas para doon manganak ng batang ito. Pagkatapos, kinuha nila ang kustode ng bata at nayon ay sinasakdan nila siya para sa danyos dahil naglakas loob siyang ipanganak. Ang batang ngayon ay nasa kanila na. Ibig ko sabihin, gaano ba kailangang kabaliw ang mga tao? Heto ang mga detalye. Pumayag si West na maging surrogate noong nakaraang taon para sa isang mag-asawa sa California. Dinadala niya ang kanilang sanggol at ayon sa mga ulat, maayos naman ang pagbubuntis hanggang umabot ng mga 20 linggo. Doon natuklasan ng mga doktor na may bihira, ngunit malubang depekto sa puso ang batang dinadala niya. Isa ito sa mga kondisyon na kung hindi agad masusundan ng sunod-sunod na operasyon pagkatapos ipanganak ang bata, hindi ito mabubuhay. Doon, sabi ni West, sinabi ng mag-asawa sa kanya na gusto nilang ipaschedule niya ang aborasyon. Ngayon, ang karapatan ng magulang sa ganitong kaso ay sinasabi ng mga eksperto na karaniwan sa mga kontrata ng surrogacy, isang kontrata na inamin ni West na kanyang pinirmahan. Ipinagpaliban niya ang procedure ng ilang linggo at sa panahong iyon ay nakahanap siya ng mga doktor sa Dallas na matagumpay nang nakagawa ng ganitong mga operasyon noon. Ipinaalam niya sa mag-asawa na gusto niyang manatili sa lugar kasama ang isang kaibigan, manganak sa Dallas at tingnan kung magiging matagumpay ang mga doktor. Ibig ko sabihin, isipin mo yon. Siya ay surrogate ng sanggol na ito at sobrang nagmamalasakit siya sa sanggol na hindi naman magiging kanya kaya handa siyang magsaliksik at maghanap ng mga tao at doktor na maari makapagligtas at makapagpagaling sa sanggol na ito. Tama ba? Napakagandang bagay na gawin yon. Sa kasong ito, nagdulot ito ng sunod-sunod na labanan sa korte tungkol sa kung kaninong kagustuhan at karapatan ang dapat mangibabaw sa kasong ito. Ang mga korte sa Alaska at California ay pinag-aaralan ang kaso. Samantala, si West ay nasa Texas at noong Merkulis, nananak siya ng isang lalaking sanggol. Sinabi ng kanyang Binabati abogado kita. na hindi siya pinayagan. Kahit kailan kasama ang bata. At ang mga magulang sa California ay patuloy pa ring ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Ngunit ngayong linggo, sumali na rin ang estado ng Texas sa gulo. Nakuha ng opisina ng Attorney General ang isang emergency order na tinitiyak ng mga doktor sa 2 ospital sa Texas ay magbibigay ng pangangalagang makapagliligtas ng buhay para sa bata. Sabi ng abogado ni West, balak na niyang subukang kunin ang kustodya ng bata para sa sarili niya. Ang mga magulang sa California ang itinuturing na mga inaasahang magiging magulang at inaasahang sila ang magkakaroon ng kapangyarihan sa pagpapasya para sa batang iyon habang lumilipas ang panahon. Pero sa ngayon, batas ng Texas ang may kontrol sa bata at siyang magpapasya kung ano ang susunod na mangyayari. Okay, pwede ko mong sabihin na ang babae nito ay tunay na bayani dahil nagbuntis siya at pumayag maging surrogate sa simula pa lang. At sinusubukang ipaglaban at iligtas ang kanyang sanggol. Suportado ko siya. Pero pag-usapan naman natin ang legal na aspeto nito sandali dahil kung tutuusin, dapat magsimula ang kwentong ito ng pag-uusap kung saan ang sinumang surrogate na magdedesisyong magdala ng sanggol ng ibang tao ng isang magulang ay dapat may malinaw na kasunduan mula pa lang sa simula kung sila ba ay pabor o laban sa aborsyon. At dapat itong pag-usapan ng paulit-ulit bilang isang kinakailangan bago mag-aanak. Tingnan mo, hindi na nakakagulat, hindi ako pabor sa late-term abortion. Sa tingin ko, ito ay lubos na masama at mali. Pero kung ipabubuntis mo sa ibang anak mo, ang pinakamaliit na dapat mong gawin ay siguraduhin na sang-ayon siya sa iyo tungkol sa pananaw ninyo sa abortion, tama ba? Pero ang babaeng ito ay tunay na bayani. Ibig ko sabihin, pakinggan natin ang sinasabi niya sa kanyang mga panayam. Kaya dapat sana ay lilipad ako noong Martes. Pero ngayon na ni-reschedule ko, nasa trabaho ako noon at ang kapatid kong lalaki, ang kuya ko nag-text sa akin nung araw na yon. At sinabi lang, "Uy, tawagan mo ako pag tapos ka na sa trabaho." Gusto lang kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Kaya nung natapos ako sa trabaho, mga 7:30 ng gabi, tinawagan ko ang kuya ko. Pero pagkatapos nun, By the way, buntis siya sa video na to. Hindi pa siya nanganganak noon. nung araw na yon, sinabi lang niya, "Uy, tawagan mo ako kung tapos ka na sa trabaho. Gusto lang kitang kausapin tungkol sa isang bagay." Kaya nung natapos ako sa trabaho, mga 7:30 ng gabi, tinawagan ko ang kapatid kong lalaki. At ibinahagi niya sa akin kung gaano niya talaga ayaw na maranasan ko. Ang sumailalim sa prosedurang ito at alam niya kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito at kung gaano ako natatakot. At sinabi niya sa akin na nakausap na niya ang kanyang asawa at handa nilang ampunin ang batang ito kung iyon ang magiging paraan para makalabas ako sa sitwasyon.
At siya ay sabi niya, "Ano pa ba ang puwedeng kunin nila sa'yo? Nandito kami, nandito ang pamilya mo. Puwede ka nilang habulin para sa perang, wala ka naman. Um, Nandito kami para sa'yo, aalagaan ka namin." At ipinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ano man ang piliin ko, nandito siya. Nandiyan siya para sa akin. Pero nagbigay yon sa akin ng napakaraming tapang at pag-asa. Sige. Ibig ko sabihin, kamangha-mangha ring isipin na alam kong tiyak na kung gumawa ang babaeng ito ng GoFundMe para suportahan ang kasong ito, milyon-milyong tao ang magbibigay sa kanya ng pera dahil alam ng mga tao na ito talaga ang tamang gawin. Mulay, kalimutan muna natin ang mga kontrata at ang legal na bahagi nito ay pag-uusapan pa at malalaman natin kung ano ang mangyayari kapag nabisisyon na ang korte. Pero ang sanggol na ito ay dapat mailigtas at maprotektahan. At kung ang babaeng nagdadala ng sanggol ay handang gawin na yon at akuin ang responsibilidad. At gusto pa rin ng mga magulang na ipalaglag ang batang ito, di ba? Ibig kong sabihin, sa totoo lang, sila ang mga biluhikal na magula ng sanggol na yon. Kaya malaking responsibilidad yon para sa kanila na akuin. At ito ang dahilan kung bakit komplikado ang surrogacy. Hindi ako malaking tagahanga nito. Sa tingin ko, kamangha-mangha ito sa mga pagkakataong talagang kailangan. Isa itong ganap na himala at biyaya, pero mas komplikado ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Kung may isang bagay na magbabago sa industriya ng surrogacy dahil sa mga pinagdaanan mo at patuloy mo pang pinagdadaanan, ano ang inaasahan mong mabago? Sana ay ang hinihinjing abersyon na kadalasang nakasaad sa karamihan ng mga kontrata ng surrogacy kung hindi man lahat, um, ay hindi payagang maisama sa mga kontrata. Sa tingin ko, magbabago ito. Ang pananaw ng mga tao tungkol sa pagpasok nito at pagbabayad sa isang surrogate kung naramdaman nilang hindi nila kayang hilingin sa isang babae na gawin yon, na hindi naman talaga nila dapat magawa. Ano ang aasahan mo sa mga susunod na linggo at buwan, McKenna? Magpapahinga lang ako at ipagbubuntis ko pa ang sanggol na lalaking ito ng isa pang buwan o higit pa. At sana ay makita ko siya sa kanyang laban kapag ipinanganak na siya at sa kanyang operasyon. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Sige, at saka pala, sina Nasheen Gilcar at Omar Ahmed ang mga magulang ng sanggol at 45 ang edad ni Omar Ahmed. Si McKenna West ay 28 taong gulang at siya ang talagang lumalaban para dito. At si McKenna ay tunay na isang anghel. Ipinanganak na ang sanggol. Isang agarang operasyon na makapagliligtas ng buhay ang isinagawa sa sanggol na pinangalanan ni West na Gabriel. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng mga magulang na labis na gustong ipa-abort siya. At alam mo, talagang hindi ko gusto yon. Sa tingin ko, mali yon. At ako ay talagang hindi ko alam ang gagawin. Pakiramdam ko ay parang nakakulong ako dahil sa kontratang ito at parang wala akong boses. Pero alam ko sa aking kaluluwa at puso na gusto kong protektahan ng batang ito. At buti na lang ang aking kapatid na lalaki ay ipinukaw sa kanyang puso na tawagan ako. At At hindi ko maisip kung ano ang pakiramdam na sabihan kang kailangan mong ipalaglag ang sanggol, na kailangan mo talagang gawin yon. Na kailangan mo ipalaglag ang sanggol sa 5 buwan. At tingnan mo, ulit, magkaiba talaga ang mga legal na tanong dito kumpara sa nararamdaman ko at sa nararamdaman ng mga nanonood nito. Ang realidad ay kung may surrogate ka na handang magdala at manganak ng sanggol at may ibang tao na handang mag-alaga sa sanggol, yun ay isang bagay na dapat bigyan ng legal na konsiderasyon. Naiintindihan ko na pumirma siya ng mga dokumento at hindi niya ito naunawaan at hindi niya talaga naisip na hihilingin sa kanya ipalaglag ang sanggol sa 5 buwan. Ang kabaliwan ng hilingin sa isang tao na ipalaglag ang sanggol sa 5 buwan ay talagang nakakabaliw. Buhay na buhay at napakagandang nilalang na yon sa loob ng katawan ng isang tao. Hindi ko talaga maintindihan kung paano iniisip ng ibang tao na normal lang yon. Pero ito ay isang usapan na kailangan pag-usapan ng lipunan dahil kung magiging normal ang surrogacy, ang babaeng ito ay tunay na bayane. Sa legal na aspeto, hindi ko alam kung tama o mali ang ginagawa niya. Pero isa siyang bayane dahil handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang batang ito. At iyon ay dapat na isang bagay na pinag-uusapan ng mga surrogate at ng mga magulang ng bata sa simula pa lang. Nagkakasundo ba tayo? Magkaintindihan ba tayo? Dahil walang babae na dapat mapunta sa sitwasyon na ayaw niya ipalaglag ang sanggol sa 5 o 6 na buwan, pero pinipilit siya ng mga magulang ng bata na gawin yon. Ngayon, siya ay sinasakdal dahil iniligtas niya ang kanilang anak. At maiisip mo ba kung ikaw ang batang yon? Si Baby Gabriel ay lalaki na alam niya ang mga magulang niya, na ngayon ay kasama na siya, ay gusto siyang patayin at kinasuhan pa ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Ibig kong sabihin, Kadire, salamat sa iyong atensyon sa bagay na ito.